Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, ilang residente sa lungsod ng Dagupan umaasa sa pagtalima ng mga retailer sa rice price cap alinsunod sa EO 39 ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Nupag yaturo na are managlako na bulas sugabayan nagawa ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni pakar ed panikarga na price cap ed abit lam produkto. Aya sa imbaga na sakay na managbanga dyan syudad na Dagupan ni pakar ed sa ingapo na panpatupad na Executive Order 39 karuman. Unong ed kinon Juvie de Luna, maestra na sa kaya eskwelaan dyan syudad na Dagupan na pagyano anto sa ibaga ng Presidente Marcos at taunor ampian minabang so karakalan. Inbaganin de Luna, yagabay ton tampolya na nangnang, yan natumbok na are managlako na bulas so price cap ya 41 pesos kada kilo na regular milled rice tan 45 pesos para kada kilo na well milled rice. Inyarum tunin imbagaya para ed sikato, masyadon maplos itatagay na presyo na bulas, kasumpalan niya inmabot at 1,100 pesos, subili na sasaliwon ton dati, yaga unaabot at 1,000 sa presyo to. Lapod saya, namaminsan at nununuton to, nukulang labat sa supply na bulas sa tindaan, o gabay labat na are negosyante, yayatagay sa presyo na bitlang produkto. Manlalapod RP Dagupan, Shak si Roel de Guzman, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel mula dyan sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Pagpapatupad ng price ceiling sa bigas at inaasahang tulong ng pamahalaan para sa maliliit na rice retailers, malaking tulong sa masa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Dakkel ti maitulong na iti umili ti price ceiling iti bagas. Ken ti manamnama at tulong ti gobyerno para kadagiti babasit a rice retailers. Nagyaman ni Mr. John Pulo, may sa residente dito'y poblasyon Bontoc ken ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tanang iparuar isuna iti direktiba tapno malapdan ti panagngatupay ti presyo ti bagas. Kinunana dakkel at tulong daytoy kadagiti nakurapay nga umili. Inayon na nga importante nga addat nan anay a supply ti bagas tapno agtalinaed a nasalun at ti umili. Inbagamat ni Mr. Alex Ufuob, may sa a rice retailer ti bagas dito'y Bontoc amayat tinasao a programa ken makatulong kadakwada ti manamnama at tulong pinansyal nga ited ti gobyerno kadagiti rice retailers. Para ken ni Ufuob, nakasagana da ang mga ipatungpal iti 41 ingana 45 pesos kada kilo a presyo ti bagas no addat maited kadakwada at tulong. Dinawat namat iti gobyerno nga no mabalin ket ti maited kadakwada at tulong ket bagas nga ilako da iti nababa a presyo ng runa ti magapu iti National Food Authority. Narpos na DZRA Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna mula dyan sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Lucena City LGU kinilala bilang may pinakamaraming certified mother, baby-friendly workplaces and establishment sa buong rehiyon ng 4A. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles.
Kinilala ng DOH Center for Health Development Calabarzon ang Lucena City bilang may pinakamaraming certified mother-baby friendly workplaces and establishments sa buong Region 4A sa ginanap na First Regional Mother-Baby Friendly Calabarzon Awarding Ceremony kamakailan sa Novotel Hotel sa Quezon City. Tumanggap din ng Certificate of Recognition ang Lucena bilang finalist para sa LGUs with the highest number of mother-baby friendly certified schools, birthing homes at health facilities para sa taong 2014 hanggang 2023. Ipinagkaloob din sa lungsod ang Certificate of Appreciation bilang isa sa mga LGU sa buong Calabarzon na nagbigay ng pagpapahalaga sa breastfeeding at nagpatupad ng mga programa at takbang kaugnay nito. Ipinagmalaki ni Mayor Mark Alcala ang Womb to Tomb Program, Movement Against Malnutrition at Ligtas Buntis Program sa lungsod. Nagpasalamat ang alkalde sa mga pagkilalang natamo ng Lucena na aniya ay magiging lakas upang lalo pang maitaguyod ang pagiging mother-baby friendly nito. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Carmi mula dyan sa Lucena at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Presyo ng bigas sa lungsod ng Calbayog hindi alinsunod sa nakasaad sa Executive Order 39. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. 50 to 56 pesos lagi hapon ang presyo sa bugas sa syudad San Calbayog, Samar. Inidiri nakauyon sa iginbutang nga price ceiling sa Executive Order 39 nga dapat maimplementar kakulop. Base sa mga rice retailer, diri panera pwede mahamubo ang presyo sa 40 ngan 41 kay hataas pa ang presyo sa bugas nga naabot sa 2,400 kada sako. Sireng ni Nico Coningco, kung mahatagan sira sa subsidiya sa gobyerno, pwede nira mahamubuan ang presyo kay nga to nira kukuhaon ang pantapar sa iralugi. Pero saya na, diri pa nira kaya hamubuan ang presyo kay lugi sira. Sumala naman kan Calbayog City Agriculture Office Head Techi Pagunsan, saya na, waray pa direktiba nga ginpalusad ngan guidelines ang Department of Agriculture o DA Regional Office ngan wara paliwat nagmeeting ang Local Price Monitoring Council sa syudad hiunong san price cap san bugas. Dugang paniya, sira masuporta sa kung nano man ang direktiba san gobyerno pero diri sira makabuot san implementasyon san presyo kay diri devolve sa era ang mandato san DA. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Isang backhoe operator inaresto dahil sa pagdadala ng armas sa kabila ng pagpapatupad ng election gun ban sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Arestado ang usa ka 26 anyos nga backhoe operator human kini nga nasapon nga nagdala og armas ning panahon sa implementasyon sa election gun ban. Nailan dinakpan nga si John Hart Lacrimosca alias John John, 26 anyos, ulitaw og residente sa Purok 9, Barangay Tina, lungsod sa San Miguel, Surigao del Sur. Gisikop kini sa mga operatiba sa Surigao del Sur Police Provincial Office, Provincial Special Operations Group dito sa Purok 11, sakop sa mong barangay. Nasayran nga pinaagi sa impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen, gisikop ang mga suspect o nakumpiska ang usa ka unit sa kalibre 45 shooter nga dunay usa ka magazine nga may sulod nga 4 ka buhing bala. Sa karon, kaso paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o violation sa COMELEC Omnibus Election Code ang giatubang na sa maong suspitsado. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Pagbibigay parangal sa mapipiling Brigada Eskwela Best Implementer ng MBHT Isulu gaganapin sa buwan ng Oktubre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Giwoon papaunon hapit sa 5 sinabulan Oktubre at taon yan in pagtukbal sin kalaguan ng mga school mapi bilang Brigada Eskwela Best Implementer hirungan na culminating activity at tawag kay napusan adlaw pagsabo sin National Teachers Month amin timagna sin kahapon pitsa 5 sinabulan yan September. Habay Thai Schools Division Superintendent Kiramiri sin Ministry of Basic Higher and Technical Education at tawa MBHT di Halupa Sug naglilibot na yung mga monitoring iwan evaluation teams in Division Office hasupaya kitaon bang uno na mayan inhinang si mga mastal habat mapaamo-amo inbilik pag-iskulan amin mahinang tirana ni Kalanyut sin pagtuntut ilmo si mga kabataan hari masulang imaukot pang daaki Vice President Sara Duterte amin nakula sin Department of Education at tawa DepEd. Mga tumtumon wala din sa pagkabibiyin ni mga kaiskulan di Halupa Sug banghal pagpatutog sin Kalano Ivan Kalitsin in pagbisarahan bilang bahagya pagpapanaw sin health programs sin DepEd. Sinakalabay tahon yaon aon mga iskul haduwing binaybanin si Lupa Sug inakatay makalaguan hapiaon pag-contest na brigada sin nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at tawa BARM. Dahil nga RP Holo ini Fatma Adligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Holo. At yan po ang kabuuan na ulat naman mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.